Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Kana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Kinapos ang handang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, naubusan sila ng alak." Sinabi ni Jesus, "Huwag po ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa po ito ang tamang panahon." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May 6 na banga doon. Ang bawat isa'y naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntuning pangrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinuno nga nila ang mga banga. Pagkatapos, sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang gagaling iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli, inilabas ang masarap na alak." Ang nangyaring ito sa Kana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good evening po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good evening. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo ngayon, may blessing si Lord sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa blessing na ito. Wow. Doon sa mga mas naniniwala na talagang uuwi silang may blessing, mas malakas sa palakpak para sa Panginoon. Pero I think, pare-pareho lang tayo ngayong araw, ngayong gabing ito, sa misang ito, pare-pareho lang tayo ng blessing na inaasam. Dahil February 11, fiesta ng mahal na Birhen ng Lourdes. Ang titulo ni Maria na kung saan tayo'y naniniwala na siya ay isang dakilang biyaya para sa pagpapagaling ng Panginoon. Lahat tayo'y naniniwalang uuwi tayong pinagaling. Amen. Alam ho ninyo, ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Lourdes ay tinatawag din nating araw ng pandaigdigang araw ng mga may sakit. Hindi sa sineselebrate natin ang pagkakasakit nila. Of course not. Kaya nga lagi ko sinasabi, nung ako'y nasa charismatic community pa po, nung ako pa ang in charge, pero hanggang ngayon ako po'y may ilang charismatic groups na sinasamahan bilang kanilang paring tagagabay. Lagi ko sinasabi ito, alam ito ng mga nasa charismatic minsan, nababanggit natin, siguro sobrang faith lang natin. Minsan sinasabi natin, pag may sakit, alam mo, binigay ni Lord ang sakit na yan sa'yo, maniniwala ka, bigay ni Lord. Hindi madaya ang Diyos, nabibigyan ka ng sakit para lumapit ka sa Kanya. Sino bang kumain ng maraming taba? Sino bang nagsusoft drinks na nagsusoft drinks?
Sino ba nagpupuyat ng nagpupuyat? Sino ba nagpapabaya ng kanyang katawan? Sino bang walang pakundangan kumain ng kung ano-ano? Guilty ho ako dyan. Pare-pareho tayo. Tapos sasabihin natin, binigay ni Lord ang sakit na ito. Wow! Sabi ni Lord, anong kalalaman ko dyan? Hindi ba't ako ang nagsabing, ako ang inyong tagapagpagaling? I am your healer. I am your redeemer. I am your savior. Kaya hindi natin pwedeng laging sabihin na siya ang nagbigay ng sakit na ito. We celebrate the World Day of the Sick not because we are happy that they are sick. No. Sapagkat wag nating kalilimutan na ang mata ng Diyos, sabi nga, they are the apple of the eye of God, the poor, the children, the weak, even the sinners. Silang mga wala nang tumitingin, silang mga wala nang umaalalay at umaagapay, sila ang apple of the eye ng Panginoon. Silang mga kung tignan ay pabigat, pahirap, nasa kanila ang grasya ng Diyos. Kaya nga kapag tayo po ay dumarating na sa punto ng buhay natin na tayo nagkakasakit, tumatanda, humihina, huwag niyong isipin wala na kayong halaga, wala na kayong kwenta, wala na tayong magagawa. Sa mata, sa mukha ng mga may sakit, maaari tayong makakita pa rin ng pag-asa. Na ang mga may sakit ang nagtuturo sa ating magdasal ng mabuti. Na ang mga may sakit ang nagpapaalala sa ating, ayusin mo na yung ginagawa mo sa sarili mo. Because anytime, any one of us, nakakagulat ko minsan, maingat na maingat sa kalusugan, laging nasa gym, nagzuzumba, kung ano-ano ginagawang pampaganda ng katawan, pampalusog ng katawan, maingat sa pagkain, merong diet na sinusunod. Magugulat na lang tayo isang araw, kung hindi na ospital, nawala na. So we can never tell. Kaya nga yung pag-iingat natin sa kinakain natin, sa kalusugan natin, ay hindi lang tungkol sa katawan natin, kundi tungkol din sa pananagutan natin sa Panginoong nagtiwala sa atin, na ang ibinigay niyang buhay na ito na isa lamang, ay iingatan natin, ay aalagaan natin. Kaya ang mahal na Birhen ng Lourdes ay binigay ng Diyos upang ipaalalang hindi lang tayong kayang at gustong pagalingin ng Diyos. Na gusto rin ng Diyos, gawin mo yung share mo. Sabi nung isang matandang pari sa akin, kasi grabe yun, siya siguro nasa 60 plus na fit. Ito fat na fat. Siya fit na fit. Alam niyo yung payo niya? Sabi niya, ang sabi ng lolo ko, ang tanda na niya, so kamusta naman yung lolo niya? Sabi niya, sabi ng lolo ko ay ganito, while you are young, makinig ang mga bata pa, while you are young, you take care of your body. Because when you grow old, your body will take care of you. While you are young, you take care of your body. Because when you grow old, your body will take care of you. Kaya ano yung ating kasabihan? Sinisingil na ako ng aking katawan. It's never too late. Kaya nga ho, yung pagpapakita ng mahal na Birhen sa Lourdes, sa France, February 11, 1858, sa isang batang visionary, batang santa, Bernadette Soubirous. Sila ay nangangaso noon, naghahanap ng panggatong kasama ang kanyang kapatid at kaibigan. Isang babae ang nagpakita sa kanya sa kuweba. Kaya yung unang pagpapakita, sapagkat hindi lang isang beses, nagkaroon pa ng 18 times of apparition ang mahal na Birhen. Pero sa una, ang sabi lang ni Bernadette sa nanay niya, may isang babaeng nakipag-usap sa akin. And 18 more times. At sa kahuli-hulihan, nagpakilala ang babae, I am the Immaculate Conception. 18 times. Kaya mga kapatid,
Hindi naman ho, isang tulog mo, malusog ka na eh. Hindi naman isang tulog mo, hindi ka na mahilig sa soft drinks eh. Hindi naman isang tulog mo, ayaw mo nang kumain ng taba. Hindi. Ang mahalaga, we try. Ang mahalaga, we begin. Because every day, God is giving us the chance and the choice to experience a healthy life. Lagi ko to sinasabi, we do not just pray for a longer life, but we should pray for a better life. Huwag ka lang maghangad at magdasal na magkaroon ka ng mahabang buhay. Ang ipagdasal natin, magkaroon tayo ng mabuti at tamang buhay. Para yung sinapit ngayon sa atin, sa ebanghelyo natin, tutulungan natin ang isa't isa. Mahirap po, di ba? Pero tingnan po ninyo, ito base sa aking karanasan. Pag may mga kasama ka na maingat sa kanilang kinakain, kapag may mga kasama kang maingat sa kanilang kalusugan, nadadamay ka. Di ba ho? Gaganahan ka. Pero kapag ang kasama mo ay alam mo na, magana, biruan nga ho namin, hindi ka na papayat. Hindi ka na papayat. Kung ayaw mo. Kung ayaw mo. Sabi ng mga pare pa nagpapakumpisal, avoid occasions of sin. Iwasan mo. Iwasan mo. Dahil sa huli, ikaw din ang gagawa nito. Huwag mo isisi sa ibang tao. Ikaw rin. Kaya tulungan natin ang bawat isa. Ang mahal na birhen ay nagpakita at hanggang ngayon ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa pagdarasal para sa atin. Remember, only Christ, only God can heal us, not even Mary. Because she's not a God. But through the intercession of Mary. Hindi natin pwedeng maliitin. Remember, sa gospel na binasa ngayon ni Father Marbs, ang unang himala ni Kristo sa tulong ni Maria. Doon sa kasalan na kung saan wala ng alak, ano ang sabi ni Maria? O unang nagsabi, Mama Mary, o Mama Maria, wala ng alak. Anong ginawa ni Maria? Nagpunta sa kanyang anak, wala na silang alak. At nung sinabi ng Panginoon, it's not yet time. It's not yet time. Minsan ganyan ang nanay, no? Na-excite masyado. Kaya nagagalit minsan yung anak mo eh. Ma, akong bahala. Pero naintindihan ng Panginoon yon. Binaliwala ba ni Kristo ang request ng nanay? Of course not. Ang sabi lang ni Jesus, it's not yet time. At hindi nagtagal, nangyari ang unang himala. Ang alak. Sa tulong kasama ni Maria. Kaya kung tayo ay may mga debosyon sa iba't ibang santo, how much more sa nanay ni Kristo? Sa ating mahal na ina. Kaya mga kapatid, mamaya ho, pagtapos ng misa, kami ni Father Marbs ay magpapahid ng banal na langis. Pero tandaan natin, higit pa sa langis na ipapahid sa inyong ulo at kamay, ay ang inyong pananampalataya. Si Kristo mismo ang nagsabi nito. Kahit mahipon nyo lang ang laylayan, kahit makita nyo lamang siya, sa kanyang pangalan lamang, gagaling ka, maliligtas ka, kung nananalig ka, kung naniniwala ka. Kaya kasama ni Maria, mga kapatid, sana maging instrumento rin tayo ng kagalingan at kaligtasan ng ibang tao. Huwag na natin dagdagan ang kalungkutan at paghihirap ng ating kapwa. Bagkus, katulad, kasama ni Maria, bigyan natin sila ng daan patungo kay Kristong ating kaligtasan. Ang bilin ni Maria, gawin ninyo ang sinasabi niya.
Amen.